Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, we are glad to be with you as we worship the Lord together. Alayan po natin ang papuri at pasasalamat ang ating Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay at walang kapantay. Kaya naman po sa araw na ito, patuloy po natin siyang purihin, itaas at sambahin. Sa
Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat sanglay katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang iba, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat sanglay katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, Dumako po tayo sa ating communion. Sabi sa Isaias, Kabanata 53, talata 4 hanggang 10. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit nakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang parusahan tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masama at mayayaman. Kahit siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang mamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y may isasagawa ang aking panukala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus, we claim all the blessing
and all the benefits of your death on the cross. Binayaran mo na lahat ng aming mga kasalanan, pati ang lahat ng sumpa, sakit at karamdaman, maging sa lahat ng uri ng kahirapan. We claim all of this in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Matthew 6 verse 21, "For where your heart is, there your treasure will be also." In giving, your heart must be there. Kasama dapat ang puso sa pagbibigay. Bukal sa iyong puso. Hindi yung basta lang makapagbigay ay okay na yun. Pinaghahandaan dapat ito. Dapat masaya ka sa pagbibigay mo at tama ang sukat ng binibigay mo. Remember that you are honoring God in your giving. Sa paghahandog mo, dun mo maipapakita kung si Lord ba ang naghahari sa iyong puso. Wala sa laki o liit ng binibigay mo, kundi kung ito ba ay tama at mula sa puso. Tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offering sa GCash number at bank account na makikita niyo po sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Sana lagi ko kayong kasama sa pagsamba dito man sa church online or sa ating church on site. It does not matter kahit saan, basta kasama natin ang Panginoon at tao sa puso ang pagsambang ginagawa mo. Yung hindi ka lang nanonood, kundi ikaw ay nagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsabay mo sa bawat bahagi ng programang ito. Naniniwala ko ng Panginoon ang magpapala sa iyo dahil pinahahalagahan mo ang gawain niyang ito. Itama lang natin ang ating mga puso at motibo. The right attitude of worship. Ang tamang diwa ng pagsamba. Ito po ang nais kong ibahagi sa araw na ito. Hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. In John 4:23 to 24, ang sabi ng Bible, "Yet a time is coming and now has come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay espiritu at dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ano daw po ang dapat na pagsamba sa ating Panginoon? Una, ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang tinatanggap na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu. Nang ibig sabihin, walang physical object na maaari mong gamitin to represent God. Any representation is a misrepresentation of God. Walang anumang bagay na nakaukit, nakaguhit, nakalilok o nakahulmang larawan na pwede mong gamitin para i-represent ang Diyos sa iyong pagsamba. In Exodus 20 verse 3 to 4, ang sabi ng Bible, "You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments." Ang unang utos ng Panginoong Diyos sa 10 utos, ito ay binubuo ng dalawa.
Una, sabi niya, thou shalt not have and thou shalt not worship. Huwag kayong magkakaroon ng anumang larawan at huwag kayong sasamba. Worship must be in the Spirit. That is why it takes faith to worship the unseen God. Even though we do not see Him, but we believe in Him. Kaya ang pagsamba ay kailangan ng pananampalataya na kaya nating sambahin ang Diyos kahit di natin siya nakikita. Yun ay pagsamba sa Espiritu. Yun pong tinatanggap na pagsamba ng ating Panginoon. Pagsamba sa Espiritu. Pangalawa, pagsamba sa katotohanan. In John 17 verse 17, sabi ng Panginoon, sanctify them by the truth, and your word is truth. Italaga mo sila sa iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang tinatanggap na pagsamba ay pagsambang naaayon sa katotohanan. Ibig sabihin, sambahin mo ang Diyos na naaayon sa turo ng Biblia, ang salita ng katotohanan. Hindi ayon sa turo ng relihiyon. Tinuruan tayo ng relihiyon na ang Diyos ay binubuhat, iniilawan, pinupunasan, pinapasan. Kayo nga pong sumagot, ano ba talaga ang totoo? Ano ang katotohanan? Ano ang totoo? Sino ba ang dapat buhatin? Tayo o ang Diyos? Tayo ang dapat buhatin. Dahil tayo ay mahina, ang Diyos ay malakas. God is omnipotent, God is all-powerful, God is almighty God. Tayo ang dapat buhatin, hindi binubuhat ang Diyos. Sino ang nasa dilim na dapat liwanagan? Ang tao o ang Diyos? Sino ba ang dapat liwanagan? Alam mo mga kapatid, tayo ang dapat ilawan, tayo ang dapat liwanagan dahil tayong mga tao ay nasa kadiliman. Paano mo liliwanagan ang Diyos na siya mismo ang nagsabi na ako ang ilaw ng sanlibutan? Wala siya sa dilim dahil siya mismo ang liwanag. Hindi niya kailangang sindihan para maliwanagan dahil siya mismo ay liwanag. Ngayon, ang tanong, madubi ba ang Diyos? Sinong dapat punasan? Tayo o ang Diyos? Pero bakit mo pinupunasan ng Diyos? Tinuturo ng relihiyon na pinupunasan ng Diyos. Madumi ba siya? Tayong dapat linisin at punasan. Our God is holy and our God is righteous. Worship God in spirit and in truth. Huwag mong iminitis ang pagsamba. Dapat tama ang iyong pagsamba. Pagsamba sa Diyos sa Espiritu na kahit hindi mo siya nakikita, kaya mong sambahin, paniwalaan at panampalatayanan ang presensya niya. Pagsamba sa Espiritu at pagsamba sa katotohanan na naayon sa turo ng Biblia. Given na tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, ano naman po ang tamang attitude o tamang diwa ng pagsamba? Tuturuan tayo ng mga salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Sa aklat ng Marcos, Kabanatang 14, talatang 3 hanggang 9, ito po ang sabi. Nasa Pitanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili yun ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy, kasama ninyo ang mga mahihirap at anumang oras ninyong naisin ay makagagawa kayo sa kanila ng mabuti.
Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa mai, binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipahayag din bilang pag-alaala sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa mga talatang ating binasa. Palapangan natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise God. Sa isang dinner party sa Bitanya, sa loob ng bahay ni Simon, habang ang mga tao ay nagsasalo-salo kasama ang Panginoon, merong isang Maria na nagpunta, dala-dala ang isang mamahaling pabango. She broke it and she poured it all to Jesus. Marami ang nagalit at nanghinayang. Sayang, bakit ibinuhos? Ibinenta na lang sana at ibinigay sa mahihirap ang pera. Sa kwentong ito, may ipinakikita sa atin na tamang diwa ng pagsamba, katulad ng ginawa ni Maria. Ano ang tamang diwa? What is the right attitude of worship? Una, when you worship, give your best. When you worship, give your best. Sasamba ka din lang sa Panginoong Diyos. Gawin mo na ang pinakamahusay at pinakamagaling mong pagsamba. Ekspresyon ito ng pag-ibig sa Kanya. Mary offered a valuable gift as an expression of her love to Jesus. Kaya kung mag-worship ka, give your best shot sa ating Panginoon. Kung sasamba ka, bakit hindi mo isuot ang pinakamaganda mong damit at pinakamakintabong sapatos? Bakit kapag pupunta ka ng Sorsogon City, nakasapatos ka? Pero kapag pupunta ka ng church, nakachinelas ka? Kung atin ka ng birthday party, nakaporma ka? Bakit kung atin ka ng church, parang nakapambahay ka lang? Kung mag-worship ka, give your best. Ang iyong kasuutan, ihanda mo ang iyong sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Kung magsasamba ka, maging maaga ka. Bakit kapag sa opisina o papasok ka ng school, nagmamadaling ka dahil ayaw mong magpa-late? Bakit sa church? Lagi kang late. Dapat hindi ka nagpapalate. Hindi ka nagpapahuli. You give your best time to Jesus. Kung sasamba ka, maghandog ka ng tama. In Proverbs 3 verse 9, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Sa Kanya ay pinakamainam na ani ibigay. Bakit kung naghahandog ka, kung ano lang yung madukot mo, yun lang ang ibibigay mo? Religion has taught us na okay lang ang padala-dala ng kandila, kapirasong bulaklak, papunas-punas ng panyo, pawisik-wisik, at maghulog ng bariya. The true spirit of worship will teach you that God deserves the best. Kailan ka ba nakapaghandog na ikaw mismo parang nangihinayang ka? Pero dahil mahal mong Panginoon, you gave it away. Kailan ka ba nakapaghandog na nagalit ang asawa mo sa iyo kung bakit mo binigay? When was the last time na ramdam mo ang ibinigay mong regalo sa ating Panginoon? Bakit kapag sa hospital, kahit magkano ang babayaran, nagagawa mo? Pero kapag sa Panginoon, kinekwenta mo, binibigay mo, nangihinayang tayo. God deserves the best of our offering, the best of our time, the best of our attire, everything. When you worship, give your best. Pangalawang tamang diwa ng pagsamba, when you worship, come with a singleness of heart. Come with a singleness of heart. Isa lang ang sadya ni Maria sa Bitanya, to meet and worship Jesus. She came just to meet only one person. Regardless of the place, regardless of the crowd, regardless of the environment. Have you come to worship Jesus? O baka may sadya kang iba? Magcha-church ako kasi may parabol doon.
May dalawang simbahan magkatabi. Ang isa, kunti ang umaaten. Ang isa, dinadagsa. Bakit nagsisiksikan kayo dyan? Kasi dito nag-church si Piolo Pascual. Magsisimba ako kasi nandun yung crush ko. Kasi ang ganda ng dekorasyon, kasi naka-aircon, kasi ang ganda ng tugtugan, kasi ang gwapo ng preacher. Wala mang ganito, kapatid. Dapat, Panginoon, I have come to meet you and to worship you. Come with a singleness of heart. Huwag tayong pupunta dito dahil ibang sadya mo. Dapat ang unang-unang dahilan kung bakit nandito ka ay dahil nais mong mahalin, paglingkuran at sambahin ang Panginoon mo. Pangatlo, when you worship, come and be a blessing. Come and be a blessing. Mary did not come to receive. She came to give. She did not ask anything from Jesus. Hindi siya dumulog sa Panginoon para manghingi. Siya ay dumulog para maghandog, para magbigay. The right attitude must be, Lord, I have come to give you something. I have come to love you. I have come to adore you, to worship you. I have come to please you. May ibigay ka man sa akin o wala. May matanggap man ako o wala. Let me be the one to give you something, Lord. Dapat ganoon, kapatid, ang ating attitude. Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Lumapit ka sa Panginoong Diyos para magbigay ng papuri. Magdala ng iyong pasasalamat, ng iyong handog, para umawit, sumayaw, ibuhos ang iyong lakas, sumigaw, ikaway, papurihan ang Diyos na buhay. In Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Kapatid, dalhin mo ang bibig mo. Huwag mong iiwan. Meron ba dito? Sa opisina, kalsada, school, o sa bahay, todo bigay ka sa pagpupuri. Hindi mo magawa. Baka magalit ng nanay mo, sisantihin ka ng boss mo, kantsawa ka ng mga klase mo, o baka pagtawanan ka ng mga tao dyan sa kalsada. Nandito ka na nga sa church. Nandiyan ka na nga sa loob ng bahay nyo, sa loob ng kwarto mo, tag-iisa ka lang. Nandito ka sa ating church online, sa ating church on site. Ito na ang lugar at oras para isigaw mo at mag-iingay ka ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hanggang dito ba naman tahimik ka? Sabi ng Biblia, give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due His name. Huwag ka lang pupunta sa church na ang bukang bibig mo, Panginoon, Panginoon, na ang Panginoon ay nagiging pahinginoon na lang. Hingi tayo ng hingi. Come with the purpose of serving Jesus. Come with the purpose of giving worship to Jesus. Pangapat, when you worship, do it spontaneously and without reservation. When you worship, do it spontaneously. Tuloy-tuloy at walang reservation. Walang nagpilit, walang nagkumbinsi, walang nagtulak kay Maria na gawin yun. Kusa, galing sa puso niya. She just loved the Lord and she is willing to give all to Jesus. Walang manipulation, no reservation, no manipulation. I am doing what I am doing because I love you, Jesus. Walang makapipigil sa aking gawin ito. May magalit man sa ginagawa ko, may manghinayang man sa pagbibigay ko. I do this, Lord, because I love you. Note, kapatid, ang pagbuhos ni Maria ng pabango sa buong katawan, ginagawa lang yun sa honeymoon ng mag-asawa.
Pero ibinuhos ni Maria kay Jesus. She is telling Jesus, I love you more than my husband. I love you more than my family. I love you more than my money. I love you more than anything else. Ikaw kapatid, mahal mo din ba ang Panginoon? Ang espiritu ng pagsamba ay punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng pagmamahal na sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. The overflowing love for God is the true spirit of worship. Because you love Him, you can give your best. Your heart is single-minded. You want to give. You love Him without reservation. Never mind what the people would say to you, as long as you are doing it for the glory of His name. Kaya mga kapatid, itama natin ang diwa ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Gawin natin ang best nating magagawa. The best of our time, the best of our energy, the best of our talents, the best of our giving and our offering. Everything. Without reservation. Nakapokus lang tayo sa Kanya at siya lang ang nais nating maparangalan sa buhay natin, sa ating pagsambang ginagawa. Na nanululuwalhati, nalulugod ang Diyos sa pagsambang ginagawa natin sa Kanya. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayoko magwakas sa araw na ito na hindi mo tinatanggap ang Panginoong Hesus. If this is your first time to hear me, I want you to accept Jesus as your Lord and Savior. Sabihin mo panalangin ito. Amang banal, lumalapit po ako at nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng tawad. Linisin niyo po ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Binubuksan kong aking puso. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Maghari ka, ikaw ng aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Itaas natin ating mga kamay sa ating benediksyon. And I declare, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, masayang kalooban at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. Ang kanyang pagpapala at kapayapaan ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. God bless you. God bless you.